Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Soto na umiyak siya. Linawin natin ha, hindi ho ito literal na umiyak. Ang ibig po sabihin natin ng umiyak is figurative speech. Ibig sabihin po niya, ladies and gentlemen, talagang nadali siya, napikon siya sa mga paratang sa kanya. At alamin natin, yung mga paratang ba ay merong bang basihan? O baka naman wala? Abay, panoorin natin ha. Mr. President, since nabanggit mo na lang rin lang na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Ayan. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very sad because Very strange. being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. Yan dapat. Yan talaga dapat. Ang Senate President, hindi Senate President ng majority lang. Dapat po, Senate President siya ng majority and minority. Ibig sabihin, yung opposition at saka yung administrasyon. Di ba? Dapat Senate President siya ng 24. Ang problema, since may utang na loob siya sa Malacanang, dahil siyang pinalit kay Chis Escudero, kaya tuloy, walang mangyayari dyan. Napaka-obvious ng, alam mo, sa totoo lang, na-frustrate ako dito kay Soto. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila? Tuta daw ni Soto? Si Martin Romualdez, maniniwala ba? Sinong tanga maniniwala doon? Gago! Tuta, pero nung pinakiusapan na wag dalhin sa Senado, hindi mo dinala si Bryce Hernandez. Paano naging tuta yun? Pinakiusapan ka lang ha? Di ba, wag na lang dyan. Sa krami na lang. Kung hindi ka pa inaway ng minority, kung hindi ka pa inaway ng nila Marcoleta, nila Bato, nila Cayetano, baka hindi mo dali sa Pasay, di ba? Kung hindi pa kayo nagtalo-talo dyan, tapos sasabihin mo, tuta mo si Romualdez. Gago! Napaka, naman, sir? Sinong ginagago ninyo? Yung mga audience nyo sa noon time show. Hindi, hindi, ewan ko, feeling ko, nasanay talaga siya noon time show to eh. Yung, alam mo yun, entertainment, ganun. Ma-entertain lang yung mga tao, okay na. Porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. Hindi illegal pero hindi tama. Ipapaliwanag yan ni Marcoleta kung bakit. Ipapaliwanag din yan ni Cayetano kung bakit. Kasi malinaw po na nakasulat, nasusulat, ika nga. Nasusulat sa rules.
Ang problema, ito problema kasi pag hindi abogadong Senate President, mahina at yung pag-unawa sa mga salita, hindi kaagad na iintindihan. Alam nyo kasi, napaka-importante niyan. Alam nyo ba sa mga abogado, napaka-importante ng wordings. Yung sabi nga ni Cayetano, hindi na yan yung ini-interpret pa. Kung ano na mismo yung sinabi, yun na yun. Mapaliwanag ko yan ni Cayetano. So, malungkot lang ko ito, dalawang punto, Mr. President. Bakit? Una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Bakit naman? Ganun. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Ikaw naman, ano? Na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na... Yun. Alam mo, dahil doon, umiyak si Soto. Again, it's not literal, it's figurative speech. Umiyak si Soto doon, ipapakita ko sa inyo, ha? Video ng umiyak si Soto. Booking. Papakita ko sa inyo, ha? Ipapakita ko sa inyo. Sandali lang. Puro gimmick ang ating tinitingap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. Sinisita? But nevertheless, I will answer you. Hindi naman sinisita. No? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So yun, anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, sir, hindi po kami trolls. Mga tao po kami na nakikita namin na obvious naman na dapat isoli sa inyo. Maligtad kasi, ito, ipapaunawa ko sa iyo nang maintindihan mo, ha? Ito, ipauunawa ko sa inyo kung nang maintindihan nyo. In the first place, sir, yung si Bryce Hernandez,
Nasaan po ba siya? Nasa gitna po ba siya? O nasa Senado siya? O nasa Kamara siya? Saan po siya nanggaling, sir? Pakisagot. Ako nasasagot para sa'yo. Nanggaling siya sa Senado. So therefore, the action was dinala siya sa Kamara. Tama, mali? Hiniram siya ng Kamara. Therefore, pag hiniram, ano dapat ang gawin? Ibalik sa Senado. Pinalalabas ninyo na para bagang hindi kayo sumunod kay Romualdez. Hindi nyo siya pinayagan na itago nila si Bryce. So sinasabi mo ngayon na baka tuta mo pa si Romualdez kasi hindi ka pumayag na magstay doon si Bryce. Because you were coming from na si Bryce ay nanggaling sa Kamara. Which is totally wrong. Bakit po? Si Bryce nanggaling sa Senado. Therefore, what is the basic truth? Kailangan isoli siya sa Senado. So ano yung fact doon? Yung fact doon, hindi siya gustong isole ng Kamara sa Senado. It's not the way you are saying it na tipong sinasabi mo, hindi mo sila pinayagan na stay dun si Bryce. Naturalmente. Because in the first place, sa inyong possession yun eh. Nanggaling sa inyo. Yung pagtingin mo mali. Ang pagtingin mo, parang utang na loob nyo sa Kamara kaya hindi mo siya pinayagan. Hindi ganun. Utang na loob ng Kamara na hiniram si Bryce, sir. Wag tayong lumayo doon sa fact na nanggaling yan sa Senado. So therefore, dapat isoli yan sa Senado. Yun. Ngayon, ayaw isoli ng Kamara. Sabi niya, natatakot kasi si Bryce. Kaya doon na lang siya sa Kamara. Ay, putang inang yan. Siya pa talaga ang natakot. Dalawa lang yung quote-unquote binanggit niya sa Senado. At yung dalawang yun, right now, they are minority. Right now, they are in the opposition side. Right now, they are not part of the leadership of the Senate. Matatakot sila. Eh si Diskaya nga, na sino ang pinangalanan? Yung mga congressman nakakampi nung leader ng Congress. Na mismong leader na si Speaker pinangalanan ni Diskaya. Siya ang dapat matakot na pumunta doon. And yet, pinayagan ninyong pumunta. Are you seeing this, Sir Soto? Nauunawaan mo ba o talaga nagtatanga-tangahan na lang po kayo, sir? Matatakot ka na oposisyon yung sinuplong mo, wala ng kapangyarihan. Again ganun yun eh. Yan yung sinasabi ni Bryce eh. Natatakot ako na baka anuhin ako sa Sandali. Pinangalanan mo ba si Soto? Pinangalanan mo ba si Ping Lacson? Hindi. Ba't ka natatakot? Sila ang boss ngayon. Tama, mali. Tama, mali, sir. Ginagalit niyo ko eh. Ito si Diskaya nga ang dapat matakot dahil pinangalanan niya ilang congressman na bata nung leader. Hindi lang yun ang pinangalanan niya. Pinangalanan niya mismo yung leader. Pinangalanan niya yung kanang kamay ng leader. Anak ng tutsang kalabaw, hindi ka ba matatakot doon? And yet, pinayagan ninyong pumunta sa Senado. Tapos ngayon, babaligtarin yung istorya, tutaan ninyo si Romualdez. Sino niloloko nyo? Gago! Tuloy, sir. Sir, the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body,
we made a study on the action that transpired the last 2 days on the recommitment of Bryce Hernandez dito po sa atin sa Senado. To put on record, this is how it transpired. Last week, it was requested by, of course, the House of Representatives that we detain him in the House of Representatives. Hindi po kayo pumayag. Ang sabi nyo, kung ganun po ang gusto ni Hernandez kasi ayaw nyo pong bumalik dito, ang sinabi mo, hindi pwede. Dapat neutral and safe area dun po sa PNP Custodial Center. Hindi. Wrong. Pasensya ka na, Subiri. Mali yung paggamit mo nang hindi siya pumayag. Ano ang kagustuhan ni Bryce? Ako magtatanong sa'yo, sana masagot mo, ano kagustuhan niya? Hindi siya maibalik sa Senado. Tama, mali. Ano ang kagustuhan ni Bryce? Hindi siya maibalik sa Senado. Baguhin natin, ibahin natin ng halimbawa. Anong kagustuhan ni Bryce? Adobong manok o kare-kare? Adobong manok ang gusto niya. Di ba? Ano ang binigay natin? Di ba? Anong binigay nyo? Binigyan nyo ba siya ng adobong manok? O binigyan nyo siya ng kare-kare dahil yun ang dapat kare-kare? Ay, di pala, wag na kare-kare, chapsuy. Ano ibig ko sabihin? Kunwari si isang tao, kailangan niya maging healthy. Yun ang basic. Chapsuy dapat ang kainin niya para vegetable. Sabi nung tao, hindi, ayoko ng vegetable. Gusto ko adobong manok. Sasabihin mo, hindi natin pinagbigyan si Bryce. Bakit? Ano binigay mo? Adobong baboy. So sinasabi mo ngayon, yun yung gitna. Kasi hindi nyo pinagbigyan si Bryce by asking gusto niya adobong manok, pero binigay mo na lang adobong baboy. Hindi. Ano ang tama? Ang tama, ibalik siya o kumain siya ng chapsuy. Naintindihan nyo? Kasi parang ang dating, ang tama ay yung middle. Hindi yun ang tama, hindi yung middle. Ang tama is ibalik siya sa Senado. Yun ang tama, ibalik siya sa Senado. So, yung kagustuhan ni Bryce, nasunod pa rin. Ano yung kagustuhan niya? Ayaw kong ibalik ako sa Senado. Hindi niyo siya binalik eh. So ano nasunod? Yung kagustuhan niya o yung tamat? Na ibalik siya sa Senado. So nagkaroon po tayo ng debate dito dahil it was our distinguished colleague Senator Marcoleta who raised the issue that why was he put in the PNP custodial area and not to the Senate detention facility, which was seconded by many of the members of the minority. A debate ensued. After the debate, I asked for a minute suspension and we all suggested na sa Pasay City Jail na lang po dahil malapit po sa Senado. So therefore, sinunod nyo yung kagustuhan ni Bryce na wag ako ibalik sa Senado. Hindi nyo ibinalik sa Senado eh. Sa Pasay nyo ibinalik eh, inilagay eh. So ibig sabihin, sinunod nyo yung kagustuhan ni Bryce. As simple as that, Mr. Subiri. Pero let's not forget the fact that originally, the position of the minority was to bring him back to the Pasay City detention. It was only I who made the recommendation during the break that we keep it in Pasay City Jail because I approached the minority and you all agreed to my recommendation. And then after we started the session once more, the motion was done by the minority, graciously done by the minority, to move him instead to the Pasay City Jail. But upon consultation of the chairperson of the Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, the Senate President granted the request as the chairperson of the Blue Ribbon Committee requested that he be brought back to the Senate, which was really, yun talaga ang posisyon ng gusto ng ating minority at the time para wala ng gulo. Pumayag po kayo na dito na lang sa Senado at may request na rin po for the record. May sulat po si Bryce Hernandez, ang mga abogado niya, na ibalik siya dito at yan po ay confirmed sa kanilang hearing this morning for his writ of amparo before the Pasay City Regional Trial Court. Sinabi po ay doon na lang po ako sa Senado ilagay. So,
the Senate President acted on the request na gusto ibalik na lang po dito. Tayo naman po ang tayo naman po ay may kustodiya niya sa kanya. At as a matter of fact, while watching the press con of our distinguished colleague, Senator Marcoleta, nung tinanong sa kanya, sinagot po ni Senator Marcoleta ay tama naman po yan. Dapat talaga dito siya sa Senado kasi tayo po ang may kustodiya. Sinabi po ng ating mahal na senador yun. So we also pursuant to Article 6, Section 6 of the rules of the Blue Ribbon Committee, which states, a witness cited in contempt may be ordered to be detained in such a place, be designated by the committee or concurrence of the Senate President by either detention order or commitment order. And under that commitment order, wherein the witness cited contempt refuses to produce documents required of him and her or to be sworn or to testify or maliciously evades or misleads the committee or otherwise... Ngayon, ganito, sinasabi ngayon ni Tony Zubiri na since gusto naman natin ibalik dito, ibinalik natin dito. Alam nyo, meron ako napanood na, nakalimutan ko na lang kung kanino eh. I think it was Soto also na sinabi niya, I think, correct me if I'm wrong, na parang mas maganda nga dito sa Senate eh. Kasi dito aircon, may TV pa. Parang sa isa sa mga interview sinabi niya yun eh. Dun sa Pasay City Jail. Parang to justify yung pagdala ni Bryce Hernandez sa Pasay City Jail, parang sinabi niya, ang pangit-pangit sa Pasay City Jail. Dito sa Senado, kaya mas okay na siya doon para maghirap siya, parang ganun ang dating, di ba? Parang sinasabi niya na tama yung desisyon natin na ilagay sa Pasay City Jail. Kaya lang ganito eh. Ewan ko kung narinig ni Bryce yun, narinig ng abogado niya yun. Parang nung nagdesisyon naman na si Bryce na bumalik na sa Senado, ewan ko kung dahil ba nahirapan siya sa Pasay City Jail, bigla naman ninyong sinunod. Ngayon, nasa Senado na siya. Kaya dito mo masasabi na parang, sandali. Kung ano gusto ni Bryce, yun ang sinusunod ninyo. Sandali, sa mga hindi mo nakakaalam si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez po yung nagpangalan kay Jinggoy at saka kay Villanueva na bilang kasangkot dito sa flood control project. Pero sa totoo lang, napaka-obvious naman na pagsisinungaling yung ginawa niya sa Kamara. Pero gayon pa man, ang nangyari, noong una ayaw niyang bumalik sa Senate, kaya siya inilagay galing siya sa Kamara, pumunta sa Krame, tapos kunwari, meet halfway daw, dinala na lang sa Pasay City Hall. Pagdala sa Pasay City Hall, ewan ko kung nahirapan yun, kaya biglang nagdesisyon siya ang nagdesisyon. Siya ang nagsabing, through his lawyer, okay na daw ibalik sa Senate. Kaya nga kini-question siya ng minority, sino na ba nagdidesisyon ngayon? Hindi, kini-question siya ngayon ng minority. Sino na ba nagdidesisyon ngayon? Si Bryce na ba? Bakit ganun? Kung ano yung ginusto ni Bryce, kung saan siya makulong, dun siya. Ang tindi Hindi ang tindi ng ng nangyayari ngayon. Hindi, eto. Alam nyo, sa sobrang tinamaan din si Soto, lumabas yung video na tila umiiyak siya. Again, not literal, but figurative. Umiiyak yung kanyang, ewan ko, napikon. Alam mo naman eh. Tinamaan siya doon sa, doon sa sinabi ni Bato na noontime show Papalabas natin dito yung video na yun. Ito. Papalabas ko sa inyo yung video para makita ninyo. Ito. Ayan. Ito yung video na yun. Yan. Ba't walang audio to? Oy. Wala ka audio. Yan. Yan Kita nyo ano sinabi niya, Na-offend daw siya. Ayan, ito pala yung audio. Ayan, okay. Ito, pakinggan natin, ha?
Alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami na Huwag ganun. Iyak ka na, iyak ka na. Gago!